Tiniyak ng Malacanang na binabantayan ng gobyerno ang presyo ng petrolyo sa gitna ng gulo sa Middle East. Inatasan ng DTI at iba pang ahensya para maiwasan ang pag-abuso. Samantala, maaaring simula ng distribusyon ng fuel subsidies kapag lumampas sa $80 ang bawat bariles ng krudo sa pandaigdigang merkado ayon sa DOTR. Si Cresalyn Catarong magbabalita. At ang Iran naman, Patuloy na nakatutok ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lumalalang sitwasyon sa Middle East ayon sa Malacanang. Sa palace briefing nitong Marso 2, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na sa unang putok pa lamang ng kaguluhan noong Pebrero 28 ay malinaw na raw ang direktiba ng Pangulo. Ibigay ang lahat ng tulong ng pamahalaan sa ating mga kababayan na naiipit sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East. Iginiit ni Pangulong Marcos Jr. sa mga ahensya na ipagpatuloy at paigtingin pa ang pagmomonitor sa kalagayan ng mga Pilipino sa mga apektadong lugar. Binigyang diin din niya na noong Marso 1 ay nagpaabot ng mensahe ang Pangulo at inulit ang utos sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers at iba pang ahensya na tiyaking mabilis at maayos ang pag-abot ng tulong para sa kaligtasan ng mga Pilipino sa Middle East. Dagdag ni Castro, nananatili ring nagkaantabay ang pamahalaan para sa posibleng repatriation sakaling magbukas ang airspace sa rehiyon. Tiniyak ng Malacanang na handa ang mga sangay ng gobyerno na agad umaksyon upang mailikas ang mga kababayan kung kinakailangan. Hinimok naman ng palasyo ang mga Pilipinong nasa Middle East na nangangailangan ng agarang tulong na makipag-ugnayan sa mga emergency hotline ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Samantala, nilinaw ng palasyo na sa kabila ng mga batikos mula sa iba't ibang sektor hinggil sa airstrike ng United States at Israel laban sa Iran, ay nananatili umanong prioridad ni Pangulong Marcos Jr. ang kalagayan ng mga Pilipino sa apektadong rehiyon. Tugon ito ni Castro sa tanong kung paano tinitignan ng Pangulo ang naturang pag-atake na umani ng puna dahil sa umunoy paglabag sa international protocol. Sa ngayon po ang inuuna ng Pangulo ay ang kalagayan ng ating mga kababayan. Iginit din ng palasyo na ang Pangulo ay laging para sa rule of law at sa pagpapairal ng international law. Ang Pangulo naman ay laging sa rule of law. Laging pagtupad at pagpapa-enforce ng international law. So in general, ganun po ang pananaw ng Pangulo. Nang tanungin kung mananawagan ba ang Pangulo ng tigil putukan o hakbang upang mapalamig ang sitwasyon, sinabi ni Castro na wala pang inilalabas na detalye kaugnay nito. Dagdag pa niya, kung magkakaroon man ng pahayag hinggil sa naturang usapin, malamang na ito anya ay manggagaling sa DFA. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresalyn Catarong, SMNI News.